Ang kwento ng tigbalang sa baryo. Noong dekada 70, may isang maliit na baryo sa Nueva Ecija na napapaligiran ng palayan at kakahuyan. Sa baryong iyon, kilala ang isang lugar na tinatawag ng mga tao na Kuweba ng Kabayo. Isang makipot na daanan sa gilid ng bundok kung saan madalas daw nagpapakita ang isang tigbalang. Ayon sa matatanda, tuwing may naliligaw sa gubat, hindi ito basta nawawala. Binabalik-balik daw ng tigbalang sa parehong lugar hanggang sa mawalan ng pag-asa. Kaya lagi nilang paalala, kung ikaw ay maligaw, baliktarin mo ang iyong t-shirt para hindi ka paglaruan ng tigbalang. Isang gabi, pauwi si Mario mula sa inuman sa kabilang baryo. Medyo lasing at naglakad sa shortcut na daan papuntang gubat. Sa una, tahimik lang. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng damo ang naririnig niya. Pero nang siya'y tumigil sandali, bigla niyang napansin na paulit-ulit siyang napapadaan sa parehong puno ng baret. Kinilabutan siya. Imposible ito. Kanina pa ako naglalakad, bulong niya sa sarili. Maya-maya ay may naamoy siyang kakaibang halimuyak. Parang pinaghalong usok at amoy ng basang kabayo. Nang lingunin niya ang likuran, may aninong matangkad na katungo. At may anyong kabayo ang ulo. Ang mga mata nito'y nagliliyab na parang baga. Mabilis siyang tumakbo, pero kahit saan siya dumaan, naroon pa rin ang balete. Sa sobrang takot, naalala niya ang bilin ng matatanda. Agad niyang hinubad at binaliktad ang kanyang t-shirt. Pagbalikwas niya, biglang nag-iba ang paligid. Wala na ang balete, wala na ang anino. At naroon na siya sa gilid ng palayan, malapit na sa kanyang bahay. Simula noon, hindi na muling dumaan si Mario sa daang iyon. At hanggang ngayon, kapag gabi at may dumadaan malapit sa Kuweba ng Kabayo, sinasabi ng mga